Mainit ang sikat ng araw sa gilid ng kalsadang puno ng mga nagmamadaling tao. Sa gitna ng ingay ng busina at yabag ng mga paa, tahimik na naglalakad si Elias. Bit-bit ang lumang bag na may sira na ang zipper. Halos araw-araw, ganito ang kanyang rutang tinatahak patungo sa maliit na kumpanya kung saan siya nagtratrabaho bilang utility staff. Si Elias ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Anak ng isang mangingisdang, si Mang Nestor, at ng labandera na si Aling Rosa. Bata pa lang siya, sanay na siya sa hirap, gigising ng alas 5 ng umaga para tumulong sa pag-igib ng tubig, mag-alaga ng kambing at magbuhat ng sako ng palay sa panahon ng anihan. Hindi man siya nakapagtapos ng kolehiyo, tinuruan siya ng kanyang mga magulang na huwag mawalan ng pag-asa. Elias, tandaan mo, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi sukatan ng pera para maging mabuting tao ka. Lagi niyang naririnig mula sa kanyang ina. At iyon ang paulit-ulit niyang inuukit sa puso. Nang lumuwas siya sa Maynila, wala siyang dalang malaking pangarap, kundi makahanap ng trabahong makakabuhay sa kanyang sarili at makapagpadala ng kahit kaunting pera sa kanyang mga magulang. Nagsimula siya bilang janitor, naglilinis ng banyo at nagwawalis ng sahig sa opisina. Ngunit sa kabila ng maruming gawain, lagi siyang malinis sa kilos at tapat sa tungkulin. Elias, pakikuha nga ang mga kahon sa likod. Ikaw na rin ang mag-akyat sa ikatlong palapag. Utos ng kanyang supervisor isang umaga. Opo, sir. Magalang na tugon niya, kahit ramdam niyang mabigat ang trabaho at sumasakit na ang kanyang likod. Habang inaakyat niya ang mga kahon, napansin niya ang dalawang kasamahan na nagbubulungan. Tingnan mo si probinsyano, parang alipin dito, pabulong ng isa na may halong pangungutya. Oo nga, akala mo naman makakaangat siya dito. Sagot ng isa pa, sabay tawa. Narinig iyon ni Elias, ngunit pinili niyang huwag na lang patulan. Pinagpatuloy niya ang pagbubuhat at nagdasal na sana, balang araw, magbago rin ang takbo ng kanyang buhay. Sa maliit na barong-barong na inuupahan niya malapit sa estero, halos sapat lang ang kanyang kinikita para sa renta at pagkain. Sa sulok ng kanyang papag, may isang sobre siyang pinagtataguan ng ipon. Maliliit na papel na tig-100 o 50 piso na pilit niyang iniipon para sa kanyang ina. Isang gabi, habang sinusulat niya sa maliit na kwaderno ang perang naipon niya, biglang kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Pumasok ang tubig sa loob ng kanyang tirahan at muntika ng tangayin ang sobre. Mabilis niya itong dinampot, nanginginig ang kamay. Diyos ko, wag naman po. Bulong niya habang pinipiga ang basang sobre. Dahil sa ulan, halos walang tulog si Elias. Kinabukasan, kahit basa pa ang ilan sa kanyang gamit, pumasok pa rin siya sa trabaho na may ngiti sa labi. Ang aga mo na naman, Elias, bati ng guard. Kailangan kuya, para hindi ako malate, sagot niya. Sa kabila ng lahat, may kakaibang lakas si Elias na humarap sa bawat araw. Hindi niya hinahayaan ang kahirapan na apihin siya. Kapag may libreng oras, tumutulong siya sa mga katrabaho kahit hindi niya gawain. Minsan, habang naglilinis siya ng pantry, nilapitan siya ng sekretarya ng boss. Elias, pakikabit naman itong kurtina. Hindi kasi maabot ng iba. Opo ma'am, agad niyang tugon, sabay ngiti. Sa bawat tulong na ibinibigay niya, may kaunting saya siyang nadarama. Pakiramdam niya, kahit maliit ang kanyang papel, may halaga pa rin siya sa mundong ito. Ngunit sa loob-loob niya, may mga gabi rin siyang nagtatanong, hanggang kailan kaya ako ganito? Kailan ko kaya maipapatayo ng tindahan si nanay? Madaling araw, bago matulog, tinititigan niya ang lumang larawan ng kanyang pamilya sa probinsya. Doon siya humuhugot ng lakas. Para sa inyo ito, Nay, Tay. Bulong niya habang pinapatong ang larawan sa tabi ng kanyang kama. At kinabukasan, muling sisimulan ni Elias ang isa na namang mahaba at nakakapagod na araw. Na may ngiting umaasang balang araw, ang lahat ng hirap na ito ay magbubunga ng magandang kapalaran. Lumipas ang mga linggo, unti-unti nang nasanay si Elias sa ritmo ng kanyang trabaho sa kumpanya. Madalas siyang nauutusan ng iba't ibang gawain mula sa paglilinis ng opisina, pag-aayos ng mga gamit sa bodega,
hanggang sa paghatid ng mga dokumento sa iba't ibang departamento. Sa tuwing may bago siyang natatanggap na utos, hindi siya nagrereklamo. Sa halip, ginagawa niya ito ng buong puso dahil alam niyang bawat araw na pumapasok siya ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Bata pa lang, malinaw na sa isipan niya ang pangarap na makapag-ipon upang makapagpatayo ng maliit na tindahan para sa kanyang ina sa probinsya. Alam niyang hindi na bumabata si Aling Rosa at araw-araw nitong pinipilit maglaba para may pangkain. Kung sakaling magkaroon sila ng tindahan, hindi na kailangang masyadong mapagod ng kanyang ina. Sa kanyang maliit na silid, laging may sobre si Elias na tinatago sa ilalim ng lumang kutson. Doon niya inilalagay ang kahit kaunting sobra mula sa kanyang sweldo. Tuwing kinsenas at katapusan, pagkatapos ibawas ang renta at pagkain, isinusuksok niya ang natira. Minsan 50 piso, minsan 100. Kapag may extra mula sa mga tip o overtime pay, masaya niyang idinadagdag iyon sa sobre. Isang gabi, habang binibilang niya ang perang naipon, napangiti siya kahit maliit lang ang halaga. Konti pa, konti na lang, Nay. Balang araw, magkakaroon ka na ng sarili mong tindahan, bulong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi rin maiiwasan ang mga taong nanlalait. Elias, ikaw na naman ang tagabuhat ng mga kahon? Parang janitor lang talaga ang mukha mo eh. Biro ng isang kasamahan. Tumawa ang iba, ngunit tahimik lamang si Elias. Okay lang, basta may trabaho, sapat na. Mahina niyang sagot. Pilit pinapairal ang mahinahong tono. Sa bawat ganitong pangyayari, mas lalo niyang pinanhahawakan ang pangarap niya. Kahit paulit-ulit siyang maliitin, pinipilit niyang magpakita ng kabutihan. Kapag may kasamahang nahihirapang magdala ng gamit, kusa siyang tumutulong. Kapag may naiwan na pagkain sa pantry, siya ang naglilinis. Minsan, nahuli siyang nagbubuhat ng kahon na halos kasing bigat niya. Elias, baba mo nga yan, baka mabalian ka pa ng puto. Sabi ng guard na si Kuya Ben. Ayos lang po, kuya. Sanay naman po ako sa probinsya. Halos ganito rin ang ginagawa namin sa palengke dati. Sagot niya, sabay ngiti. Sa kabila ng pagod, lagi siyang may ngiti sa labi. Hindi dahil madali ang buhay niya, kundi dahil natutunan niyang maging kontento sa kaunti. Ngunit sa loob-loob niya, malaki ang apoy ng kanyang determinasyon. Isang hapon, matapos ang trabaho, napansin siya ng supervisor na si Mang Arturo na nadubura pa rin ng mga luma at dikit-dikit na papel sa whiteboard kahit tapos na ang oras ng opisina. Elias, bakit hindi ka pa umuuwi? Tanong nito. Sir, gusto ko lang pong malinis lahat bago ako umalis. Para po bukas, maayos na agad ang lahat. Tugon niya. Napailing si Mang Arturo, ngunit bahagyang napangiti. Hindi ko alam kung tanga ka o sadyang masipag. Pero sige, ipagpatuloy mo lang. Hindi alam ni Elias na sa likod ng kanyang tahimik na pagsusumikap, may mga taong nagsisimula ng makakita ng kanyang dedikasyon. Sa maliit na oras na libre siya, nagbabasa siya ng mga lumang aklat na nakuha niya sa murang halaga sa bangketa. Ang paborito niya ay isang librong may pamagat na pagpapalago ng maliit na negosyo. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng terminong Ingles, pinipilit niya itong basahin at inindihin. Isang gabi, napansin siya ng kanyang kapitbahay na si Mang Cardo. Elias, bakit gising ka pa? Baka malate ka bukas. Kasi po, Mang Cardo, nagbabasa lang ako para kahit papaano matuto akong magpatakbo ng negosyo balang araw. Sagot niya. Napailing si Mang Cardo. Sana lahat ng kabataan, ganyan ang tiyaga. Basta wag kang mawawalan ng pag-asa. Ngunit hindi lahat ng gabi ay puno ng pag-asa. May mga pagkakataon ding pinanghihinaan siya ng loob. Kapag wala siyang makain kundi tuyo at kanin, kapag hindi siya nakapagpadala ng pera sa kanyang ina dahil kinapos, at kapag naririnig niya ang panlalait ng iba. Isang gabing gutom siya at halos wala ng laman ang kanyang tiyan. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, sana bigyan niyo ako ng lakas. Hindi ko po ito ginagawa para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Huwag niyo pong hayaan na sumuko ako. Kinabukasan,
parang may bagong enerhiya siyang naramdaman. Ginawa niya ang lahat ng gawain na may kasamang ngiti, kahit pa masakit ang kanyang likod at pawis na pawis. Minsan, habang nag-aayos ng mga dokumento, nakasalubong niya ang sekretary na si Mara. "Elias, ang sipag mo naman. Hindi ka ba napapagod?" tanong nito. "Napapagod din po, ma'am. Pero iniisip ko na lang, bawat pagod ay may kapalit." "Bawat araw, mas malapit na ako sa pangarap ko," sagot niya ng may ngiti. Nagulat si Mara sa sagot niya at napangiti rin. "Ang ganda ng pananaw mo sa buhay. Sana marami pang katulad mo." Sa mga simpleng usapan, unti-unting nagkakaroon ng saysay ang mga sakripisyo ni Elias. Hindi niya alam, ang kanyang sipag at madasakit ay magiging pundasyon ng mas malaking bagay na darating. Sa ngayon, ang alam lang niya ay patuloy siyang mag-iipon, magtitiis at magsusumikap. Ang kanyang maliit na sobre sa ilalim ng kutson ay simbolo ng pag-asa, isang tanda na kahit gaano kahirap, hindi siya sumusuko. At habang nakahiga siya sa kanyang papag, pinagmamasdan ang lumang larawan ng kanyang pamilya. Bulong niya sa sarili, "Balang araw, Nay, Tay, magiging magaan din ang buhay natin. Basta't hindi ako titigil sa pangarap." Sa tahimik na gabing iyon, muling natulog si Elias na may ngiti sa labi. Handa sa panibagong laban kinabukasan. Dala ang pag-asang balang araw ay makakaahon din siya mula sa kahirapan. Hindi inaasahan ni Elias ang matinding unos na dumating isang gabi. Malakas ang hangin, umuugong na parabang may dalang panganib, at ang ulan ay bumubuhos na parang binubuhusan ng timba mula sa langit. Sa barong-barong na kanyang inuupahan, maririnig ang lagitik ng yero na halos liparin ng hangin. "Diyos ko, sana kayanin," bulong niya habang pinipilit ayusin ang mga lumuluwag na pako gamit ang kanyang maliit na martilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lamang sa lamig, kundi sa takot na baka tangayin ang bubong ng kanyang bahay. Habang abala siya sa pagpipigil ng bubong, napansin niya ang tubig na unti-unting pumapasok sa sahig. Umakyat agad siya at kinuha ang kanyang mga gamit, ilang piraso ng damit, ang lumang kwaderno at higit sa lahat, ang sobre ng ipon na nakatago sa ilalim ng kutson. Muntik nang matangay ng tubig ang sobre. Mabilis niya itong dinampot, piniga at hinawakan ng mahigpit. "Hindi pwede, ito lang ang pag-asa ko. Para ito kina nanay at tatay." Mahina niyang wika, habang nangingilid ang luha. Pagkatapos niyang masigurong ligtas ang kanyang mga gamit, tumigil siya sandali at tumingin sa madilim na paligid. Ang ilaw ng kandila nanginginig kasabay ng hangin. Sa labas, rinig ang sigawan ng mga kapitbahay. "Elias, tumutulong kaming mag-igib ng tubig. Baka gusto mong sumama." Sigaw ni Mang Cardo mula sa kabilang barong-barong. "Sandali lang po, Mang Cardo. Aayusin ko lang itong bubong." Sigaw pabalik ni Elias. Pilit pinapakatatag ang sarili. Maya-maya, dumunaw siya sa bintana at nakita ang mga bata na halos lumubog na ang paa sa baha. Ang ilan ay umiiyak, hawak ang kanilang mga ina. "Kuya Elias, ang lakas ng ulan," iyak ng batang si Nino. "Pasensya na Nino, wala tayong magagawa kundi magtiis. Pero huwag kang natakot, ligtas ka basta kasama ang nanay mo," malumanay na sagot niya. Habang nakaupo sa papag at mahigpit na yakap ang kanyang sobre, biglang bumalik sa isip niya ang mga panahong bata pa siya sa probinsya. Tuwing may bagyo, si Mang Nestor ay laging nagmamadali sa laot para iligtas ang mga lambat na baka tangayin ng alon. Samantalang si Aling Rosa ay nagdarasal ng malakas, hawak ang rosaryo. "Anak, tandaan mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang bagyo ay dumadaan lang, lilipas din yan," wika ng kanyang ina sa kanyang alaala. At ngayon, sa gitna ng kanyang barong-barong na halos sirain ng bagyo, iyon din ang inuusal niya sa sarili. Kinabukasan, matapos ang buong gabing halos walang tulog, nakita ni Elias ang pinsalang iniwan ng bagyo. Ang ilan sa mga kabahayan ng kapitbahay niya ay gumuho. May mga gamit na inanod at ang kanyang sariling tirahan ay halos mahati ang bubong. Tahimik siyang naglakad sa paligid, tumulong sa pag-aayos ng mga natumbang kahoy at nag-abot ng tubig sa mga batang nauuhaw. "Salamat Elias," wika ni Mang Cardo
habang nagtatali ng yero sa bubong nito. Wala pong anuman, Mang Cardo. Basta magtulungan tayo, makakabangon din tayo, sagot niya. Ngunit sa kabila ng tapang at malasakit, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding lungkot. Sa kanyang pagbalik sa barong-barong, naupo siya sa papak at muling binuksan ang kanyang sobre. Basa pa rin ito at ang ilan sa mga perang nasa loob ay halos hindi na mabasa ang numero. Napayuko siya. Pinahid ang luha gamit ang likod ng kamay. Bakit parang paulit-ulit na lang ang hirap hanggang kailan kaya, bulong niya sa sarili. Ngunit kaagad niyang naalala ang bilin ng kanyang ina. Anak, huwag kang susuko kahit gaano kahirap. Ang bait ng Diyos, may plano siya. Kaya kahit mabigat ang loob, pinilit niyang bumangon, naglinis ng paligid at muling nagpasalamat na buhay pa rin siya. Nang dumating siya sa trabaho kinahaponan, halatang pagod at puyat siya. Ngunit kahit ganoon, dala pa rin niya ang kanyang maaliwalas na ngiti. Elias, ayos ka lang ba? Para kang puyat, tanong ni Mara ang sekretarya. Medyo po ma'am, may konting pinsala lang po sa bahay, pero okay lang, makakaraos din. Sagot niya ng may ngiti. Habang nakaupo siya sa gilid at pinapahinga ang kanyang mga braso, napaisip siya ng malalim. Kung dati, simpleng pangarap lang ang magkaroon ng tindahan, ngayon mas lalo niyang naunawaan kung bakit siya nagsusumikap. Hindi lamang para sa ina at ama niya, kundi para na rin sa sarili niyang kaligtasan at katatagan. Hindi ako titigil, kailangan kong maging matatag. Hindi ako pwedeng sumuko, bulong niya sa sarili. Kasabay ng paghawak sa basang sobre na mayon ay simbolo na hindi lamang ng ipon, kundi ng kanyang matibay na paninindigan laban sa lahat ng unos ng buhay. At sa araw na iyon, sa kabila ng bagyo, ipinagpatuloy ni Elias ang kanyang pakikibaka. Bitbit ang pag-asang kahit paulit-ulit siyang subukin ng kapalaran, may araw na sisikat din para sa kanya. Mainit ang araw nang maglakad si Elias papunta sa trabaho. Ramdam niya ang pagod mula sa buong linggong pagtatrabaho at ang puyat na inabot. Matapos ang bagyong dumaan, ilang gabi ang nakaraan. Habang dala niya ang kanyang lumang bag at isang plastik na may lamang baon na kanin at tuyo, hindi niya inaasahan na sa mismong araw na iyon ay may magaganap na pagbabago sa kanyang buhay. Habang binabagtas niya ang kalsadang puno ng jeepney, tricycle at mga nagmamadaling tao, biglang napatigil si Elias sa may kanto. Sa gilid ng kalsada, may isang babae na nakahandusay, duguan ang binti at halatang nahulog mula sa isang motor na mabilis na tumakas. Ang ilan sa mga dumaraan ay sumilip lamang at nagpatuloy na tila walang nakitang sugatan. Diyos ko, babae iyon. Bulalas niya habang mabilis na lumapit. Nakita niya ang duguang tuhod at ang namumutlang mukha nito. Miss, rinig mo ba ako? Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Maingat nang sabi habang inaalalayan ang babae. Hindi ito makapagsalita ng malinaw, tanging daing lamang ang maririnig. Agad niyang hinubad ang kanyang lumang panyo mula sa bulsa at pinantali sa sugat ng babae upang hindi lumala ang pagdurugo. Sa kabila ng takot at kaba, pinilit niyang maging matatag. Kuya, tulungan mo naman ako, hindi ko kayang buhatin mag-isa. Sigaw niya sa isang lalaking naglalakad. Ngunit napailing lang ito. Pasensya na, nagmamadali ako. Sagot ng lalaki at nagpatuloy. Napalunok si Elias. Kahit maraming tao, tila walang gustong tumulong. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang walang jeep o taxi na humihinto. Wala ba talagang may malasakit? Bulong niya sa sarili. Walang nagawa si Elias kundi buhatin ang babae sa kanyang mga bisig. Mabigat ito, lalo na't basang-basa pa ang kanyang damit sa pawis at alikabok mula sa kalsada. Pero hindi niya inalintana ang hirap. Ang tanging nasa isip niya ay mailigtas ang babae. Habang tinatahak niya ang kalsada, pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang ilan ay nagbulungan. Tingnan mo, may binubuhat. Ano kayang nangyari? Baka lasing lang yan, nagdadala ng problema. Ngunit bingi si Elias sa mga komento. Ramdam niya ang hirap sa bawat hakbang. Ngunit mas malakas ang gudyok ng kanyang konsensya. Maya-mayay, nakarating siya sa pinakamalapit na ospital.
Pawis na pawis at hingal na hingal siyang pumasok sa emergency room. Doktor, nurse, tulungan niya siya. Sigaw niya habang marahang ibinaba ang babae sa stretcher. Agad siyang hinarang ng gwardiya. Sir, kailangan niyong magdeposito bago siya ma-admit. Namilog ang mga mata ni Elias. Deposit? Wala akong pera. Kung gusto niyong mamatay ang pasyente, pabayaan niyo. Pero kung may konsensya kayo, tulungan niyo siya ngayon din. Napatingin ang mga nurse at doktor. Ang isa sa kanila ay tumango at agad na inasikaso ang sugatang babae. Dinala siya sa loob ng operating room para malapatan ng paunang lunas. Naiwan si Elias sa labas, pawisan, pagod at nanginginig ang tuhod. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana, halatan isa sa mga opisyal ng ospital. Ikaw ba ang nagdala ng pasyente? Tanong nito. Opo sir, nakita ko siya sa kalsada. Wala pong gustong tumulong. Sagot ni Elias bahagyang nakayuko. Tinitigan siya ng lalaki. Halatang nagtataka kung paano niya nagawang buhatin at iligtas ang babae. Kung wala ka, baka wala na siya ngayon, wika ng lalaki bago umalis. Naiwan si Elias sa hallway, nakaupo sa bangko. Pinagmasdan niya ang mga taong nagmamadaling dumadaan, mayayamang nakabarong, mga nurse at doktor na abala sa kanilang trabaho. Sa kanyang tabi, hawak pa rin niya ang lumang panyong ginamit na pantali sa sugat ng babae. Nabahiran na ito ng dugo, ngunit para kay Elias, isa itong tanda ng kanyang pagnanais na tumulong sa kapwa. Habang hinihintay niya ang resulta, biglang pumasok sa isip niya ang kanyang trabaho. Huli na siya ng 3 oras. Alam niyang hindi iyong palalampasin ng kanyang supervisor. Diyos ko, paano na kung matanggal ako? Bulong niya habang pinupunasan ang pawis. Ngunit kahit nag-aalala, hindi siya nagsisisi. Para sa kanya, mas mahalaga ang buhay ng babae kaysa sa kanyang trabaho. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang doktor. Stable na ang pasyente. Mabuti na lang at naagapan agad. Kung hindi, baka lumala ang sugat at maging delikado. Napabuntong hininga si Elias. Salamat po, doktor. Salamat talaga. Habang nakaupo sa pasilyo, nakaramdam siya ng kakaibang pagod, ngunit may kasamang ginhawa. Hindi man niya kilala ang babae. Alam niyang tama ang kanyang ginawa. Hindi niya alam na ang araw na iyon, ang simpleng desisyon niyang tumulong sa isang estrangherong sugatan, ang magiging mitsa ng pagbabago, hindi lamang ng kanyang trabaho, kundi ng buong kapalaran ng kanyang buhay. Habang nakaupo sa hallway ng ospital, pawis na pawis at nanghihina, ramdam ni Elias ang bigat ng buong katawan. Ang kanyang mga braso'y nanginginig mula sa pagbuhat sa babae, at ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis at bahagyang nadumihan ng dugo mula sa sugat nito. Ngunit hindi niya iyon iniinda. Ang tanging iniisip niya ay ang kalagayan ng babae sa loob ng emergency room. Lumapit ang isang nurse upang magtanong, "Ikaw po ba ang kamag-anak ng pasyente, sir?" Umiling si Elias. "Hindi po, wala akong kilala sa kanya. Nadaanan ko lang siya sa kalsada, duguan, at wala pong gustong tumulong." Napatitig ang nurse sa kanya, tila hindi makapaniwala. "Kung ganoon, bakit mo siya dinala rito?" "Dahil tao siya, at baka mamatay kung walang kumilos." "Hindi ko naman po kayang palampasin iyon," sagot ni Elias. Diretso ang tingin, bagamat pagod ang boses. Sa punto diyon, naramdaman ni Elias ang tingin ng gwardiyang nakaharang sa kanya kanina. Medyo nahihiya ito at nagbuntong hininga. Alam niyang mali ang ginawa niyang pagpigil kanina. Ngunit tahimik lamang si Elias. Hindi niya ugali ang magtanim ng sama ng loob. Habang nakaupo, narinig niya ang pag-uusap ng 2 empleyado ng ospital. Sino kaya yon? Ang hirap buhatin ng pasyente, pero nagawa niyang dalhin dito mag-isa. Hindi ko alam, pero kitang-kita mong pawis na pawis. Parang hindi na niya inisip sarili niya. Hindi napigilan ni Elias ang mapangiti kahit kahunti. Ngunit agad ding bumalik ang bigat ng alalahanin sa kanyang dibdib. Naalala niya ang oras. Huli na siya sa trabaho ng 3 oras. Diyos ko, paano na kaya sa opisina? Siguradong galit na si Sir Arturo, bulong niya sa sarili. Napahawak siya sa ulo at napayuko. Maya-maya, lumapit ang doktor na sumuri sa babae. Stable na ang pasyente. Mabuti na lang at agad siyang nadala dito.
ang sugat niya ay malalim pero nailigtas natin mula sa sobrang pagdurugo. Napabuntong hininga si Elias. Salamat po, doktor. Mabuti naman kung ganoon. Lumapit ang doktor at tinapik siya sa balikat. Kung hindi dahil sa iyo, baka mas malala ang nangyari. Malaking bagay ang ginawa mo. Tumango lang si Elias, ngunit hindi mawala sa isip niya ang kapalit nito. Wala siyang iniwang pangalan o impormasyon at wala rin siyang planong magpakilala. Sa kanyang isipan, sapat na ang malaman niyang buhay ang babae. Nagdesisyon siyang umalis na para pumasok sa trabaho kahit na alam niyang malaki ang magiging problema niya. Bago siya lumabas ng ospital, isang lalaking naka-Amerikana ang muling lumapit. Siya ang nakita niyang kaninang nakamasid sa kanya. Binata, wika ng lalaki. Alam mo ba kung sino ang iniligtas mo? Umiling si Elias. Hindi po. Wala naman pong saysay kung sino siya. Ang mahalaga, ligtas siya. Napangiti ang lalaki. Hindi lahat ng tao kayang magsabi ng ganyan. Ang ginawa mo ay hindi maliit. Tandaan mo iyan. Nakaitig lang si Elias. Walang masabi. Kaya tahimik siyang tumango at nagpaalam. Sa oras na bumalik siya sa kumpanya, halos manghina siya nang makita ang galit na ekspresyon ng kanyang supervisor na si Mang Arturo. Elias, anong oras na? Alam mo bang 3 oras kang late? Singhal nito. Pasensya na po, sir. May sugatang babae po ako. Palusot na naman? Alam mo ba na maraming trabahong naiwan dahil wala ka? Huwag mong gawing biro ang trabaho dito. Hindi po ako nagbubiro, sir. Halos mamatay na siya sa kalsada. Wala pong gustong tumulong. Kaya, walang pakialam ang kumpanya sa mga kwento mo. Isa kang trabahador. Trabaho mo ang mahalaga rito, hindi ang pagliligtas ng kung sino man. Napayuko si Elias. Ramdam niya ang inis ng kanyang supervisor, ngunit nanatili siyang mahinahon. Pasensya na po, sir. Hindi na mauulit. Mahina niyang sagot. Pinagbantaan siya ni Mang Arturo. Isa pa at tanggal ka na dito. Tandaan mo iyan. Habang nakaupo siya sa gilid, halos madurog ang puso niya. Alam niyang totoo ang banta, ngunit kahit ganoon sa loob ng kanyang isipan, hindi siya nagsisisi. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, muling sumagi sa kanyang alaala ang duguang babae. Kung hindi siya tumulong, baka wala na ito ngayon. At kung siya man ay mawala ng trabaho dahil sa ginawa niya, handa siyang tanggapin ang kapalit. Pagdating niya sa kanyang barong-barong, naupo siya sa papag at muling tiningnan ang basang sobre ng ipon. Kung mawalan man ako ng trabaho, siguro makakahanap pa ng iba. Pero kung pinabayaan ko siyang mamatay, hindi ko na kayang mabuhay ng payapa, bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, natulog si Elias na may mabigat na loob. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kaunting liwanag na nagsasabing tama ang kanyang ginawa. Isang sakripisyo na maaaring maging susi sa isang panibagong simula. Kinabukasan, maagang pumasok si Elias sa opisina, dala ang bigat ng pangyayaring naganap kahapon. Mabigat ang kanyang mga mata dahil halos hindi siya nakatulog sa pag-aalala. Habang naglalakad papasok, paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya ipapaliwanag muli ang kanyang sitwasyon. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa loob ng kumpanya, agad niyang napansin ang malamig na tingin ng kanyang mga kasamahan. Uy, andito na si Probinsyano. Huli na naman kahapon. Oo, malapit na sigurong masipa to. Bulong ng isa sa mga empleyado. Oo nga, tignan mo nga, parang pulubi lang. Sino bang magtatanggol dyan? Dagdag pa ng isa, sabay tawa. Hindi na lamang iyon pinansin ni Elias. Diretso siyang nagpunta sa bodega upang simulan ang kanyang trabaho. Habang inaayos niya ang mga kahon, naramdaman niyang dumating si Mang Arturo. Dala ang mabigat na presensya. Elias, sigaw nito. Pumunta ka nga sa opisina ko. Kinabahan siya, ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagkapasok niya, nakaupo si Mang Arturo sa kanyang lamesa, nakakunot ang noo at hawak-hawak ang isang papel. Alam mo ba kung gaano kalaking abala ang naidulot mo kahapon? 3 oras kang nawala. 3 oras na maraming gawain ang naiwan at maraming reklamo ang natanggap ko, galit na wika ng kanyang supervisor. Pasensya na po, sir. May aksidente pong nangyari. May babae pong sugatan sa kalsada. Hindi ko na kailangan marinig ang palusot mo. Hindi trabaho ng utility staff ang magligtas ng kung sino-sino sa kalsada. Ang trabaho mo ay siguraduhin na maayos at malinis ang opisina.
At dahil sa kapabayaan mo, muntik na tayong mapagalitan ng boss. Huminga ng malalim si Elias at pilit ipinaliwanag, Sir, wala pong ibang gustong tumulong. Kung hindi ko siya dinala sa ospital, baka hindi na siya nabuhay. Kahit trabaho po ang mahalaga, hindi ko po kayang baliwalain ang buhay ng tao. Ngunit lalo lamang nagalit si Mang Arturo. Elias, wala akong pakialam sa drama mo. Isa ka lang na empleyado rito. At kapag hindi ka sumunod sa alituntunin, ibig sabihin hindi ka karapat-dapat manatili. Napayuko si Elias. Ramdam niya ang apoy ng hiya at lungkot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang magpaliwanan pa. Sir, hindi ko po intensyon na baliwalain ang trabaho. Kung bibigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, babawi po ako. Ngunit malamig ang tinig ng kanyang supervisor. Isang pagkakamali pa at tanggal ka na. At tandaan mo, hindi ako nagbibiro. Isa kang pasanin dito, Elias. Sa sandaling iyon, hindi nakapagsalita si Elias. Tumango na lamang siya at lumabas ng opisina. Dala ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Habang naglalakad pabalik sa bodega, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga at panlilibak. Kitang-kita mo ang mukha ni Arturo kanina. Parang gustong lunukin ng buo si Elias. Sabi ng isa. Natural. Wala naman talagang silbi ang tao. Dapat noon pa tinanggal. Dagdag ng isa pang kasamahan. Tahimik lamang si Elias. Pilit niyang inisip ang dahilan kung bakit niya piniling tumulong. Pinakawalan niya ang isang mahinang buntong hininga. Mas mabuti nang mawalan ng trabaho kaysa sa manahimik habang may taong nasasaktan. Bulong niya sa sarili. Kinahapunan, habang nililinis niya ang pantry, biglang dumating ang sekretaryang si Mara. Nakita niya ang lungkot sa mukha ni Elias at tinanong ito, Elias, ayos ka lang ba? Kanina pa ako nagtataka. Parang ang bigat ng loob mo. Napayuko siya at bahagyang ngumiti. Ayos lang po, ma'am. Ganito lang talaga siguro ang buhay. Kapag may ginawa kang tama, minsan mali pa rin sa mata ng iba. Tama ka, sagot ni Mara. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Alam kong hindi lahat ng tao dito ay nakakaintindi. Pero hindi ibig sabihin wala kang halaga. Nakita ko kung gaano ka kasipag at alam ko ring hindi ka magsisinungaling. Napatingin si Elias kay Mara at nakaramdam ng ginhawa sa mga salita nito. Salamat po, ma'am. Malaking bagay na may naniniwala sa akin kahit isa lang. Nang matapos ang araw, umuwi si Elias nang mabigat ang hakbang. Sa kanyang barong-barong, naupo siya sa papag at muling hinawakan ang sobre ng kanyang ipon. Inagmasdan niya ito. Ang ilang peran halos mabura na ang tinta dahil sa ulan at pawis. Kung matanggal man ako, paano na kayo, Nay at Tay? Tanong niya sa sarili. Pero kung hindi ko naman tinulungan ang babaeng iyon, baka ngayon ay patay na siya. Hindi ko kayang magsisi habang buhay. Habang pinagmamasdan ang maliit na bintana ng kanyang silid, naaninag niya ang mga bituin sa langit. Doon siya kumapit ng pag-asa. Alam kong tama ang ginawa ko. Hindi ako susuko. Kahit mawalan ako ng trabaho, maghahanap ulit. Hanggat buhay ako, may paraan. Mahina niyang bulong bago ipinikit ang mga mata. At sa gabing iyon, natulog si Elias nang may kaba sa kanyang dibdib. Dala ang bigat ng banta ni Mang Arturo. Ngunit may kakaunting kapanatagan sa puso. Alam niyang kahit anong mangyari, pinili niyang maging tao. Isang taong marunong mag-alay ng sarili para sa kapwa. Kahit kapalit nito ay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Makalipas ang 2 araw mula nang buhati ni Elias ang sugatang babae, muling bumukas ang kanyang mga mata sa loob ng ospital. Maliwanag ang paligid at naramdaman niya ang puting kumot na bumabalok sa kanyang katawan. May mahina pang sakit sa kanyang binti. Ngunit higit na nagtataka siya kung paano siya napunta roon. Napansin ng nurse na nagbabantay na siya ay gising na. Ma'am, salamat sa Diyos at nagising na po kayo. 2 araw din kayong walang malay. Napakunot ang noo ng babae. 2 araw? Anong nangyari? Maingat na ikinuwento ng nurse ang lahat. Naaksidente po kayo sa kalsada. Mabuti na lang may isang lalaki na nagligtas at nagdala sa inyo dito. Kung hindi baka lumala ang sugat nyo. Napatingin siya sa kanyang binti na may benda pa rin at nagulat.
Sino ang nagdala sa akin? May pangalan ba siya? Tanong niya. May halong pagkasabik at pagkalito. Umiling ang nurse. Wala po siyang iniwang pangalan o detalye. Ang alam lang namin, pawis na pawis at hingal na hingal siyang pumasok nito. Dala kayo sa kanyang mga bisit. Ginamit pa raw niya ang sarili niyang panyo para pantali sa sugat niyo. Hindi na nakapagsalita ang babae. Napatitig siya sa kawalan habang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang tanong kung bakit may estranghero na gagawa ng ganong sakripisyo para sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, dumalaw ang doktor. Ma'am Cassandra, mabuti at nagising na kayo. Malakas ang katawan niyo. At kung magpapatuloy ang gamutan, makakabalik kayo agad sa normal. Si Cassandra, ang babae palang iniligtas ni Elias, ay walang iba kundi ang CEO ng isang kilalang kumpanya sa real estate. Kilala siya sa industriya bilang matapang at istriktong lider. Ngunit ngayon, nasa harap siya ng sitwasyon kung saan ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kabutihan ng isang hindi niya kilala. Doktor, tanong niya, hindi ba ninyo talaga nakuha ang pangalan ng nagligtas sa akin? Umiling ang doktor. Wala ma'am, pagkatapos niyong mailigtas, tahimik lang siyang umupo sa pasilyo. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na siya, ni hindi man lang humingi ng kapalit. Napahiga si Cassandra, nakatitig sa kisame. Sa mundong puno ng mga taong puro negosyo at pera ang iniisip, may isa palang taong handang magbuwis ng trabaho at pagod para lang mailigtas ang isang estranghero. Kinabukasan, dumalaw ang kanyang personal assistant. Ma'am, lahat po ng mga board members ay nag-aalala sa inyo. Narinig na po nila ang tungkol sa aksidente. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Cassandra. Ang nasa isip niya ay ang lalaking nagligtas sa kanya. Hanapin niyo siya. Mariin niyang utos. Alamin niyo kung sino ang lalaking iyon. Gusto ko siyang makausap. Pero ma'am, paano po? Wala po tayong anumang impormasyon tungkol sa kanya. Hindi ako papayag na hindi ko siya makikilala. Gumamit kayo ng paraan. Tanungin ang mga staff dito, ang mga nurse, kahit ang mga gwardya. May makakapagsabi kung saan siya nagmula. Habang nagsasalita siya, hindi mawala ang larawan sa kanyang isipan ng isang lalaking pawisan. Bitbit siya sa gitna ng kalsada, walang pakialam sa mga matang nakatingin. Sino ka? Tanong niya sa kanyang sarili. Samantala, si Elias ay bumalik na sa kanyang normal na buhay. Sa opisina, patuloy siyang pinapagalitan at pinagmamasdan ni Mang Arturo. Ngunit wala siyang ideya na ang babaeng iniligtas niya ay isang makapangyarihang tao. Para sa kanya, isa lang siyang tumulong sa isang taong nangangailangan. Habang nag-aayos siya ng mga kahon isang hapon, naisip niya ang nangyari. Sana gumaling na siya. Kahit hindi ko na siya makita, basta ligtas siya, sapat na iyon. Ngunit sa kabilang banda, si Cassandra ay mas lalong lumalakas ang pagnanais na makita ang kanyang tagapagligtas. Habang nagpapahinga sa ospital, muling kinausap niya ang nurse. Natatandaan mo ba kung paano siya magpakilala? Wala ka bang narinig kahit pangalan lang? Tanong niya. Wala po ma'am, tahimik lang siya. Ang tanging naaalala ko, napakaganda ng ngiti niya kahit pagod na pagod. Para pang hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Napangiti si Cassandra at sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Kung ganoon, hindi ko siya titigilan hanggat hindi ko siya nakikilala. Hindi lahat ng araw, may taong handang magligtas ng iba nang walang hinihingi. At sa loob ng kanyang puso, nagsimula ang isang maliit na apoy, isang pananabik at utang na loob na hindi niya kayang baliwalain. Sa kanyang pagbangon, hindi lamang ang katawan niya ang bumangon, kundi pati ang kanyang damdamin. May bagong layunin si Cassandra, ang muling makita ang lalaking nagbago ng kanyang pananaw sa mundo. Habang patuloy na nagpapagaling si Cassandra sa ospital, unti-unti nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang aksidente. Halos lahat ng pahayagan at balita sa telebisyon ay nagulat na ang batang CEO ng kilalang real estate company ay muntik nang masawi sa kalsada. Gayunman, kakaunti lamang ang nakakaalam ng tunay na nangyari na ang kanyang buhay ay nailigtas ng isang simpleng lalaking hindi man lang nagpakilala. Isang gabi habang nakaupo siya sa kanyang kama sa ospital, dumalaw ang kanyang matalik na kaibigan na si Bianca. Cass, buti naman at maayos ka na. Akala ko talaga mawawala ka na. Alam mo ba kung gaano kami nag-aalala sa iyo? Sabi nito habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay.
Ngumiti si Cassandra, ngunit bakas pa rin ang pagod. Alam mo ba, Bianca, hindi ko akalaing may tao pang ganyan. Hindi man lang niya inisip ang sarili niya. Ni hindi ko nga alam kung anong pangalan niya. Talaga? Hindi ka man lang binanggit kung sino siya? Tanong ni Bianca. Wala. Hindi siya nagsabi. Pero sa bawat salita ng nurse at doktor, nakikita ko kung gaano siya kaseryoso at kabuti. Parang gusto kong malaman kung sino siya. Gusto kong makita kung anong klasing tao ang may ganoong puso. Tahimik na napangiti si Bianca. Hindi lahat ng araw may makikilala kang taong ganon, Cass. Siguro may dahilan kung bakit siya ipinadala sa'yo. Samantala, habang nagkakausap ang magkaibigan, lumabas sa isip ni Cassandra ang mga bagay na nagawa niya sa kanyang trabaho bilang CEO. Kilala siya sa industriya bilang matapang, istrikto at minsan ay malamig ang pakikitungo. Marami na ring pagkakataon na tinawag siyang Reyna ng Yelo dahil sa kanyang walang emosyon na pakikitungo sa mga empleyado. Ngunit ngayong naramdaman niya kung paano iligtas ng isang estranghero ang kanyang buhay. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Bakit ako? Bakit niya ako tinulungan? Sa dami ng taong dumadaan, bakit siya lang ang may lakas ng loob? Bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, muling bumisita ang kanyang personal assistant na si Martin. Ma'am Cassandra, heto po ang lahat ng record mula sa ospital. Sinubukan kong hanapin ang pangalan ng nagdala sa inyo. Ngunit wala talaga siyang iniwan na kahit ano. Ang sabi lang ng mga nurse, pawisan at marumis daw siya. Pero may ngiti pa rin sa kabila ng hirap. Napatingin si Cassandra sa dokumento at natabuntong hininga. Kung ganon, hindi ko talaga siya makikilala ng basta-basta. Ngumiti si Martin. Pero ma'am, kung gusto niyo talagang makita siya, magagawa natin ng paraan. May mga witness daw sa labas ng ospital. Pwede nating ipahanap. Gawin mo, Martin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Habang patuloy ang paghahanap ni Cassandra, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa kanyang kumpanya. Dahil sa kanyang biglaang pagkawala, pansamantalang siya'y pinalitan ng isa sa mga board of directors sa pamumuno. Ngunit sa kabila ng lahat, mas iniisip niya ang taong nagligtas sa kanya. Kung wala siya, baka wala na ako ngayon. Hindi ako pwedeng magpatuloy sa buhay na hindi siya napapasalamatan. Mahina niyang wika habang pinagmamasdan ang kanyang sugatang binti. Samantala sa kabilang dako ng Maynila, patuloy na namumuhay si Elias na walang kaalam-alam na ang babaeng kanyang iniligtas ay isang tanyag at makapangyarihang tao. Sa opisina, siya'y patuloy na pinapagalitan ni Mang Arturo at madalas pang tampulan ng tukso ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sa kabila nito, tahimik siyang nagtatrabaho. Isang tanghali, habang inaayos niya ang mga dokumentong kailangan dalhin sa ibang departamento, napansin siya ni Mara, ang sekretarya. Elias, ang tahimik mo nitong mga araw? May iniisip ka ba? Tanong nito. Umiling si Elias at numiti ng bahagya. Wala naman po, ma'am. Iniisip ko lang, sana ligtas na yung babae. Hindi ko siya kilala, pero alam ko malakas siyang tao. Baka ngayon, nakalabas na siya ng ospital. Nagulat si Mara sa sinabi niya. Babae? Anong ibig mong sabihin? Bahagyang natauhan si Elias at agad na umiling. Wala po iyon. May nakita lang po akong aksidente dati. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw pa rin ang mukha ng sugatang babae na kanyang buhat-buhat. Kahit saglit lamang niya itong nakita, hindi niya makalimutan ang itsura nito. Maputla, mahina, ngunit may kakaibang dignidad. Habang siya'y nagtatrabaho, patuloy ang pag-iisip ni Cassandra sa kanyang tagapagligtas. Sa loob ng ospital, minsan ay dinadalaw siya ng mga negosyanteng kaibigan at kasosyo. Lahat sila ay nag-aalala at nagtatanong kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Ngunit sa bawat pag-uusap, iisa lamang ang gustong itanong ni Cassandra. Sino ang lalaking nagligtas sa akin? Isang gabi, nang siya'y mag-isa sa kanyang silid, kinuha niya ang maliit na rosaryong iniwan ng kanyang ina noong siya'y bata pa. Ma, siguro hindi aksidente na may taong nagligtas sa akin. Siguro ipinadala siya ng Diyos para ipaalala na hindi lahat ng tao ay makasarili.
mayroon pa ring marunong magmahal sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. At sa gabing iyon, mahimbing siyang natulog, dala ang panibagong pananabik sa kanyang puso. Isang damdaming magtutulak sa kanya na baguhin ang paraan ng kanyang pamumuhay at ang kanyang pananaw sa mundo. Hindi pa niya alam, ngunit sa mga darating na araw, ang paghahanap niyang ito ay magdadala sa kanya sa mismo buhay ni Elias at doon magsisimula ang pagbabago na hindi lamang sa kanya kundi pati sa lalaking may ginintuang puso. Makalipas ang halos 1 linggo mula nang makalabas si Cassandra sa ospital, bumalik siya agad sa kanyang tungkulin bilang CEO. Bagamat may benda pa ang kanyang binti at hirap lumakad, hindi niya hinayaan na pigilan siya ng aksidente sa pagharap sa kanyang mga responsibilidad. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na mukha, hindi siya tumitigil sa paghahanap sa lalaking nagligtas sa kanya. Martin, wika niya sa kanyang personal assistant habang nakaupo sa opisina. May balita ka na ba? Nahanap mo na ba ang lalaking iyon? Umiling si Martin, halatang nahihirapan. Ma'am, tinanong ko na po ang mga nurse, gwardiya, at pati mga taong nakakita noong araw na iyon. Wala pong nagbigay ng malinaw na impormasyon. Ang sabi lang nila, ordinaryo lang ang itsura niya. Pawisan, mukhang simpleng trabahador. Napabuntong hininga si Cassandra. Hindi ako tiigil. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na hindi man lang ako nakakapagpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon. Kinagabihan, habang nasa kanyang malaking bahay, naglakad siya sa veranda at tumingin sa malalayong ilaw ng syudad. Sa kanyang isipan, malinaw pa rin ang imahe ng estrangherong buhat-buhat siya sa gitna ng kalsada. Sino ka? Nasaan ka ngayon? Samantala, si Elias ay patuloy sa kanyang pamumuhay. Sa kumpanya, mas mahigpit ang tingin sa kanya ni Mang Arturo mula nang malate siya dahil sa insidente. Halos lahat ng kilos niya ay pinupuna. Ngunit patuloy siyang nagtatrabaho, walang reklamo, kahit paramdam niya ang pangungutya ng ilang kasamahan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga kahon sa bodega, biglang may narinig siyang ingay sa labas. May dumating na magarang itim na sasakyan at nagdulot ito ng kaguluhan sa opisina. Uy, sino yun? Parang VIP! Bulong ng isang empleyado. Baka investor. Tingnan mo. May bodyguard pa, sagot ng isa. Nagkatinginan ang lahat nang bumaba mula sa kotse ang isang babae na naka-business suit. Elegante ang kilos at halatang makapangyarihan. Si Cassandra iyon, dala ang kanyang 2 bodyguard. Napatigil ang mga empleyado at nagbigay galang. Magandang hapon, ma'am. Bati ni Mang Arturo na biglang nagbago ang anyo. Mula sa istrikto ay naging mapagpakumbaba. Ano po ang maipaglilingkod namin? Ngunit hindi siya pinansin ni Cassandra. Diretso siyang naglakad papasok ng opisina, bitbit ang kanyang tungkod at tila may hinahanap. Nang masilayan niya si Elias na nakayuko at nagbubuhat ng kahon, natigilan siya. Sandali, bulong ni Cassandra, halos hindi makapaniwala. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa oras na humarap si Elias, kitang-kita niya ang mukha na ilang gabi ng laman ng kanyang isipan. Ikaw ba? Mahina ngunit mariing sabi ni Cassandra. Ikaw ba ang lalaking nagligtas sa akin? Napatigil si Elias, gulat na gulat. Hindi niya inaasahan na muli niyang makikita ang babaeng kanyang iniligtas. Agad niyang ibinaba ang kahon at bahagyang nag-alinlangan bago sumagot. Ako po, ma'am, ako po yung nakakita sa inyo sa kalsada. Dinala ko po kayo sa ospital. Nagulat ang lahat ng empleyado sa kanilang narinig. Ang tinutukoy palang CEO ng malaking kumpanya ay siya mismong babaeng iniligtas ni Elias. Lumapit si Cassandra at tinitigan siya ng diretsyo. Hindi ko akalaing ikaw pala ang nagligtas sa akin. Alam mo ba kung gaano kalaking utang na loob ang binigay mo sa akin? Nahihiyang ngumiti si Elias at nagkamot ng batok. Wala po yun, ma'am. Ginawa ko lang po ang tama. Hindi ko po kaya makita na may taong namamatay at walang gustong tumulong. Napangiti si Cassandra at sa kabila ng lahat ng mga nakatingin, hindi niya naitago ang kanyang paghanga. Kung ganun, hayaan mong ako naman ang magpasalamat sa iyo.
Hindi ako papayag na hindi kita bigyan ng pagkilala sa ginawa mong sakripisyo. Napatitig si Mang Arturo, hindi makapaniwala. Ma'am Cassandra, siya po ba talaga ang nagligtas sa inyo? Tanong niya. Pilit ikinukubli ang kaba sa kanyang tinig. Oo, siya nga. Mariing sagot ni Cassandra. At sa tingin ko, mas may puso pa siya kaysa sa karamihan dito. Nanahimik ang buong opisina, walang nakapagsalita. Ang mga dating nangumutya kay Elias ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Elias naman, bagamat kinakabahan, ay nakaramdam ng kakaibang gaan ng loob. Sa unang pagkakataon, may isang makapangyarihang tao na kumilala sa kanyang kabutihan. Sa hapon na iyon, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang simpleng lalaking utility staff na laging minamaliit ay ngayon nasa harap ng isang CEO na nagpapakita ng taos-pusong pasasalamat. Hindi pa niya alam, ngunit ang pagkikitang iyon ay simula ng mas malaking pagbabago na magpapabago sa kanyang kapalaran at sa paraan ng pagtingin sa kanya ng buong mundo. Kinabukasan, matapos ang di inaasahang muling pagkikita, hindi mapakali si Elias habang naglilinis ng pantry. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, bakit siya mismo ang pinuntahan ng babaeng iyon? At bakit sa lahat ng mga tao, tila siya pa ang pinili nitong lapitan at kausapin? Hindi niya lubos maisip na ang simpleng aksyon ng pagtulong ay magdadala ng ganito kalaking atensyon. Samantala, sa kabilang banda, si Cassandra ay hindi mapigil ang sarili. Sa kanyang opisina, habang nakatingin sa salamin, nag-isip siya ng tamang paraan para ipakita ang kanyang pasasalamat. Hindi sapat ang simpleng salamat sa ginawa niya. Kailangang may konkretong paraan para maipakita kung hindi ko binabaliwala ang kanyang kabutihan. Kinahapunan, muling dumating ang magarang kotse sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Elias. Nagkagulo na naman ang mga empleyado. Siya na naman. Grabe, ang swerte naman ni Elias. Bulong ng isa. Hindi ko maintindihan. Bakit parang espesyal siya kay Ma'am Cassandra? Dagdag ng iba. Lumabas si Cassandra, matikas at elegante. Dala ang kanyang kumpiyansa bilang CEO. Dumiretso siya sa pantry kung saan nandoon si Elias. Elias, tawag niya. Agad siyang tumayo, medyo kinakabahan. Ma'am, magandang hapon po. Mumiti si Cassandra. Hindi ako dumating dito para sa negosyo. Dumating ako para sa'yo. May oras ka ba? Nais kitang imbitahan sa hapunan ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ha? Ako po, ma'am? Sa hapunan? Oo, tugon ni Cassandra. Walang ibang agenda. Gusto ko lang personal na magpasalamat sa'yo. Walang nagawa si Elias kundi tumango kahit nanininig ang tuhod niya. Alam niyang hindi siya sanay sa mga ganoong bagay. Ngunit ramdam niya rin na hindi niya kayang tanggihan ang alok ng isang taong nagpakumbaba para makilala siya. Sa isang mamahaling restaurant sa Makati sila nagtagpo kinagabihan. Pagdating nila, halos lahat ng tao ay napapalingon. Si Cassandra, sa kanyang simpleng black dress, ay litaw na litaw ang ganda at kapangyarihan. Samantalang si Elias, nakalumang polo at maayos na pantalon, ay halatang hindi komportable sa paligid. Pasensya na po, ma'am. Hindi po ako sanay sa mga ganitong lugar. Baka mapahiya lang po ako. Bulong ni Elias habang nakaupo. Ngumiti si Cassandra. Wala kang dapat ikahiya. Ang presensya mo rito ay sapat na. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Kaya kung may dapat mahiya, ako iyon. Dahil hindi kita agad nakilala. Tahimik si Elias at nakatingin lamang sa baso ng tubig. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Habang umuusad ang hapunan, nagsimula silang mag-usap tungkol sa buhay. Sabihin mo nga sa akin, Elias, tanong ni Cassandra. Bakit mo ginawa iyon? Alam mo naman sigurong delikado at baka mawalan ka ng trabaho. Napatingin siya sa kanya, seryoso ang mukha. Ma'am, sa totoo lang, hindi ko na inisip ang lahat ng iyon. Ang nasa isip ko lang, tao kayo at kailangan nyo ng tulong. Kung ako man ang nasa posisyon ninyo, siguro iisipin ko rin na sana may tumulong sa akin. Natigilan si Cassandra. Hindi siya sanay na makarinig ng ganoong kasimpleng pananaw mula sa isang tao. Sa mundo ng negosyo, lahat ay may kapalit.
pera, posisyon, pabor. Ngunit heto si Elias, nagsalita mula sa puso, walang hinihintay na kapalit. Elias, mariing wika ni Cassandra, gusto kong bigyan ka ng trabaho sa kumpanya ko. Hindi bilang utility staff, kundi isang posisyon kung saan magagamit mo ang iyong sipag at katapatan. Kailangan ko ng mga taong tulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ma'am, baka po nagkakamali kayo. Wala po akong natapos. Hindi po ako marunong sa mga papeles, sa Ingles, o sa mga negosyo. Baka po hindi ako bagay. Umiling si Cassandra. Hindi ko kailangan ng diploma para makita kung gaano ka kahalaga. Ang puso mo ang kailangan ko. Ang integridad mo, ang malasakit mo. Iyong mga bagay na hindi natuturo sa paaralan. Tuturuan ka namin. Hindi kita pababayaan. Napayuko si Elias, halatang naguguluhan. Hindi ko po alam, ma'am. Baka hindi ko kayanin. Mumiti si Cassandra, puno ng tiwala. Elias, ang taong nakapagsalba ng buhay ay kaya ring magtaguyod ng mas malaking bagay. Wala kang dapat ikatakot. Habang tahimik silang nag-uusap, sa kabilang mesa ay may ilang tao ang nakikinig. Nagulat ang mga ito na isang CEO ay nakikipag-usap ng ganoon kataimtim sa isang simpleng lalaking mukhang ordinaryong manggagawa. Ngunit wala nang pakialam si Cassandra. Pagkatapos ng hapunan, habang palabas sila ng restaurant, tumigil si Elias at naglakad ng mabagal. Ma'am, sigurado po ba kayo sa alok ninyo? Baka po pagsisihan nyo. Ngumiti si Cassandra at tumitig sa kanya. Kung may isamang bagay na sigurado ako, iyon ay ang hindi ko hahayaang mawala ang isang taong tulad mo. Isa kang kayamanang hindi kayang tumbasan ng pera. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Elias. Isang alok na magdadala sa kanya sa mundong hindi niya kailanmang inakalang maaabot. Isang mundong negosyo, respeto at higit sa lahat, isang pagkakataon na ipakita sa iba ang tunay na halaga ng isang taong may busilap na puso. Kinabukasan, maaga pang pumunta si Elias sa opisina ni Cassandra. Sa unang pagkakataon, hindi siya pumasok bilang isang simpleng utility staff na may basahan at walis sa kamay. Sa halip, inawag siya ni Cassandra upang opisyal na simulan ang kanyang bagong tungkulin bilang personal assistant. Habang nakatayo sa harap ng madarang opisina ng CEO, ramdam niya ang kaba at bigat ng kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong kapaligiran. Sanay siya sa pagwawalis ng sahig, pagbubuhat ng kahon at paglilinis ng banyo. Ngunit ngayon, nasa harap siya ng isang pinto na magbabago ng kanyang buhay. Pumasok ka, Elias, tawag ni Cassandra mula sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok at napalingon agad sa paligid. Malinis, moderno at napakalaki ng opisina. May mga magarang upuan, malalaking bintana na tanaw ang syudad at mesa na puno ng dokumento. Napakagaan ng amoy ng mamahaling pabango at kahoy. Magandang umaga, ma'am. Magalang na bati ni Elias, medyo nakayuko. Mumiti si Cassandra at tumayo mula sa kanyang swivel chair. Magandang umaga rin. Simula ngayon, ikaw ang magiging personal assistant ko. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ka namin sa lahat ng kailangan mong matutunan. Nahihiya si Elias. Ma'am, baka hindi po ako sapat. Wala po akong natapos. Baka mapahiya lang po ako. Lumapit si Cassandra at tinitigan siya ng diretsyo. Elias, sapat na ang ipinakita mong malasakit at tapang. Ang mga bagay na hindi mo alam, matututunan mo. Ang puso mo ang hindi matuturo kahit sa pinakamahal na universidad. Kaya huwag mong ikahiya ang sarili mo. Mula roon, nagsimula ang kanyang bagong yugto. Binilinan siya ni Martin, ang matagal ng personal assistant ni Cassandra bago siya na-promote. Tungkol sa mga gawain, pag-aasikaso ng schedule, pagkuha ng tawag, pag-oorganisa ng mga papeles, at pagsama kay Cassandra sa mga meeting. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa unang linggo pa lang, halos malunod siya sa dami ng utos. Nahihirapan siyang mag-English kapag may tawag mula sa mga foreign investors. Minsan, nalilito siya sa mga termino ng negosyo. At kapag may meeting, hindi niya alam kung saan lulugar. Minsang nasa isang board meeting, nakaupo siya sa gilid, habang abala ang lahat sa diskusyon.
Elias, pakiabot nga ang dokumentong ito sa kabilang mesa. Utos ni Cassandra. Kumuha siya ng folder, ngunit sa sobrang kaba, nahulog ito at nagkalat ang mga papel sa sahig. Nagbulungan ang mga board members. Tingnan mo yan, hindi sanay. Anong ginagawa ng taong yan dito? Hindi siya bagay. Namula ang mukha ni Elias at mabilis na pinulot ang mga papel. Ngunit bago pa siya makaramdam ng lubos na hiya, nagsalita si Cassandra. Walang masama sa pagkakamali. Ang masama ay ang hindi pagsubok. At least si Elias, sumusubok. Tumahimik ang lahat. Naramdaman ni Elias ang bigat ng tingin ng iba, ngunit mas matimbang ang tiwala ng babaeng nasa tabi niya. Pagkatapos ng meeting, kinausap siya ni Cassandra. Elias, huwag mong hayaan na lamunin ka ng hiya. Ang lahat ng bagay ay natututunan. Ako man, bago naging CEO, dumaan sa maraming pagkakamali. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Mula noon, naging mas determinado si Elias. Tuwing gabi, binabasa niya ang mga librong iniwan sa kanya ni Martin tungkol sa basic business management at communication skills. Pinilit niyang matutong mag-English kahit natatawa siya sa sarili niyang maling bigkas. Minsan, nagbiro siya kay Mara, ang sekretarya. Ma'am Mara, tama po ba itong pronunciation ko? Good evening, sir. Natawa si Mara. Elias, hindi evening, kundi evening. Pero okay lang, natututo ka naman. Numiti siya at tumango. Salamat, ma'am. Basta't araw-araw may bago akong natutunan. Sapat na. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Cassandra ang unti-unting pagbabago. Mas mabilis nang mag-organisa si Elias ng schedule. Mas maayos na niyan na ihahanda ang mga dokumento. At kahit hindi pa perpekto, mas kumpiyansa na siyang magsalita sa mga meeting. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pag-angat ni Elias. May ilang empleyado pa ring nagbubulungan. Paborito lang siya ni Ma'am, kaya nandiyan. Wala namang alang, pero binibigyan ng pwesto. Naririnig iyon ni Elias, ngunit pinili niyang huwag patulan. Sa halip, ginamit niya itong inspirasyon para mas lalo pang magsumikap. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, napaisip siya sa lahat ng nagbago sa kanyang buhay. Kung hindi ko siya tinulungan noon, baka hanggang ngayon, janitor pa rin ako. Pero ngayon, may pagkakataon akong baguhin ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko. Sa kanyang maliit na barong-barong, binuksan niya ang lumang sobre na pinaglalagyan ng ipon. Ngayon, mas mabilis na nadadagdagan ito. Sa wakas, nakakapagpadala na siya ng mas malaking halaga kina nanay at tatay. Sa kabilang banda, si Cassandra ay hindi rin maipaliwanag ang damdaming unti-unti niyang nararamdaman. Habang pinagmamasdan niya si Elias na nagsusumikap, nakikita niya ang isang bagay na bihira niyang makita sa mundo ng negosyo. Ang tunay na malasakit, katapatan at busilak na puso. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at sinusuri ang mga report, napatingin siya sa bintana. Hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa pera. Minsan, nasa mga taong handang mag-alay ng sarili nang walang kapalit. At sa panahong iyon, tuluyang nagsimula ang bagong simula para kay Elias. Hindi lamang bilang personal assistant, kundi bilang taong unti-unting nakikilala at nagkakaroon ng lugar sa mundo kung saan siya dati laging nasa gilid. Ang bagong kabanata ng kanyang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimula si Elias bilang personal assistant ni Cassandra. Unti-unti na siyang nakaka-adjust sa bagong kapaligiran at sa mataas na inaasahan ng mga tao sa kumpanya. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang krisis na yayanig sa pundasyon ng negosyo ni Cassandra at susubok sa katatagan ni Elias. Isang umaga, abala si Cassandra sa pagbabasa ng mga report nang biglang pumasok si Martin. Dala ang seryosong ekspresyon. Ma'am, may malaking problema. May anomalya raw sa ilang kontrata ng proyekto sa Bulacan. May mga papeles na pineke at kung totoo ito, baka magdulot ng iskandalo. Napatigil si Cassandra at napabuntong hininga. Sino ang may gawa nito? Kilala mo ba? Wala pang malinaw, ma'am. Pero ayon sa balita, may kinalaman ang isa sa ating mga kasosyo. At kung hindi natin maaagapan, baka madamay ang buong kumpanya. Narinig iyon ni Elias habang inaayos ang mga dokumentong nakakalat sa mesa.
napatingin siya at dahan-dahang lumapit. Ma'am, pasensya na po, pero pwede ko po bang makita ang mga papeles? Nagkatinginan sina Cassandra at Martin. Bagamat nag-aalinlangan, iniabot ni Cassandra ang mga photocopy ng kontrata. Tahimik na binuklat ni Elias ang mga iyon. Habang tinitingnan niya ang bawat pahina, napansin niya ang kakaibang detalye. Ma'am, tingnan niyo po ito, yung typewriter font ng ilang pirma. Hindi kapareho ng iba, parang kinopya lang. Nagulat si Martin. Paano mo napansin iyon? Hindi nga nakita ng legal team. Bahagyang ngumiti si Elias. Sa probinsya po kasi, sanay akong tumulong sa barangay kapag may pinapakitang dokumento. Minsan mga peking resibo ang ginagamit ng mga tao para makaiwas sa utang. Halos ganito rin ang hitsura. Napatingin si Cassandra kay Elias, halatang humanga. Kung ganon, baka mas malalim pa ang problema. Kailangan nating magsagawa ng masusing investigasyon. Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali ang sitwasyon. Lumabas na may ilang empleyado sa loob mismo ng kumpanya ang sangkot. May mga papeles na nilihim at may pera na nailabas nang hindi alam ng board. Lalong lumala ang usapan nang kumalat sa media na posibleng magsara ang ilang proyekto dahil dito. Ma'am, paano kung bumagsak ang kumpanya? Tanong ni Martin, puno ng pag-aalala. Mariing sagot ni Cassandra, hindi ko hahayaan. Pinaghirapan ko ito at hindi ko hahayaan sirain ng mga traidor. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng krisis, si Elias naman ay nagboluntaryong tumulong sa pagsuri ng iba pang mga dokumento. Kahit hindi siya eksperto, ginamit niya ang kanyang masusing mata at simpleng lohika. Isang gabi habang nasa opisina pa siya, napansin niyang may papel na nakasingit sa ilalim ng mesa ng isang empleyado. Binuklat niya ito at nagulat. May sulat kamay na listahan ng mga kickback na malinaw na ebidensya ng anomalya. Agad niya itong dinala kay Cassandra. Ma'am, nakita ko po ito. Hindi ko po alam kung tama ba ang ginawa ko, pero parang importante. Kinuha ni Cassandra ang papel at halos maluha. Elias, hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Ito ang ebidensyang hinahanap natin. Kinabukasan, ipinatawag ni Cassandra ang mga sangkot at ipinakita ang ebidensya. Walang nagawa ang mga ito kundi umamin. Halos mabunutan ng tinik ang buong kumpanya. Ngunit bago matapos ang pagpupulong, may isang board member ang biglang tumayo at nagsalita. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit pinagkakatiwalaan mo ang isang tulad ni Elias. Isa lang siyang trabahador. Wala siyang alam sa negosyo. Paano kung siya mismo ang may kinalaman dito? Nabigla si Elias. Naramdaman niyang parang lumulubog ang kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Cassandra. Kung may isa mang tao na pinakatiwalaan ko dito, si Elias iyon. Siya ang nakakita ng mga bagay na hindi ninyo nakita. At kung wala siya, baka hanggang ngayon, nasa alanganin pa tayo. Kaya kung may dapat igalang, siya iyon. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita laban kay Cassandra. Si Elias naman, halos hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ng lahat, dumapit si Cassandra kay Elias. Salamat sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito kung wala ka. Huwag mong iisipin na isa ka lang trabahador. Isa kang haligi na bumubuo ng pundasyon ng kumpanyang ito. Napayuko si Elias at halos mamumuo ang luha sa kanyang mata. Ma'am, wala naman po akong ginawa kundi tumulong. Masaya na po akong makapaglingkod. Ngunit alam niyang higit pa roon ang kanyang nagawa. Sa simpleng pagtingin niya sa mga dokumento, nailigtas niya ang isang malaking kumpanya mula sa pagkakalugmok. At higit sa lahat, unti-unti na rin siyang nakikilala ng mga tao, hindi lang bilang isang simpleng lalaking galing probinsya, kundi isang taong may halaga at dignidad. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, nakatingala si Elias sa kalangitan. Salamat Panginoon, hindi ko man alam kung bakit ako napunta rito, pero alam kong may dahilan. Basta't may tiwala si Ma'am Cassandra, gagawin ko ang lahat para hindi siya mabigo. At mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong pananaw ng lahat sa kanya. Ang dating tinitingnan lamang bilang tagalinis at trabahador ay ngayong nakikita bilang isang tao na may kakayahang tumulong sa pagligtas ng isang imperyo. Ngunit higit pa sa lahat, sa puso ni Elias, sapat nang alam niyang hindi na sayang ang kanyang pagsusumikap at malasakit.
Lumipas ang mga linggo matapos malampasan ng kumpanya ang malaking krisis. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang operasyon at muling tumataas ang tiwala ng mga kliyente. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may kakaibang pagbabago na nararamdaman si Cassandra. Habang pinagmamasdan niya si Elias na abala sa pag-aayos ng mga dokumento o pag-check ng schedule, hindi niya maiwasang mapangiti. Iba siya. Hindi lang siya basta empleyado. May puso siyang matagal ko nang hindi nakikita sa mga taong nasa paligid ko. Bulong niya sa sarili. Isang gabi matapos ang trabaho, nakatanggap si Elias ng tawag mula kay Cassandra. "Elias, nandyan ka pa ba sa opisina?" "Opo, ma'am. Nagliligpit lang po ako ng gamit." "Samahan mo ako. May gusto lang akong ipakita." Nagulat si Elias ngunit sumunod. Dinala siya ni Cassandra sa rooftop ng gusali, kung saan tanaw ang buong syudad. Puno ng ilaw mula sa mga gusali at sasakyan. "Maganda, di ba?" tanong ni Cassandra habang nakatayo sa gilid at nakatingin sa malayo. "Oo nga po, ma'am. Para bang lahat ng pagod ng tao sa araw-araw nandyan sa mga ilaw na iyan," sagot ni Elias. Tahimik silang sandaling nagmasid. Pagkatapos, nagsalita si Cassandra. "Alam mo, Elias, matagal na akong nabubuhay sa mundo ng negosyo. Puro pera, meeting at kompetisyon. Lahat ng tao sa paligid ko may interes. Pero noong iniligtas mo ako, doon ko naisip, may mga taong handang mag-alay ng sarili ng walang kapalit. Doon ko rin naisip, baka hindi lahat tungkol sa negosyo lang." Hindi nakasagot si Elias agad. Napatingin siya kay Cassandra at nakitang seryoso ang kanyang mga mata. "Ma'am, ginawa ko lang naman po ang tama. Hindi ko rin alam kung bakit ako lumapit sa inyo noon. Parang may nagtulak lang sa akin." Mumiti si Cassandra. "At dahil doon, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Salamat, Elias." Mula noon, mas naging madalas ang kanilang pag-uusap. Hindi na lang tungkol sa trabaho, kundi pati sa mga personal na bagay. Madalas itanong ni Cassandra ang tungkol sa buhay sa probinsya, ang pamilya ni Elias at ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. "Elias, ano ang pinakamalaking pangarap mo?" tanong ni Cassandra isang hapon habang nasa opisina. "Simple lang po, ma'am. Gusto ko lang maipagpatayo ng tindahan si nanay para hindi na siya maglaban ng damit ng ibang tao. At sana po, mabigyan ko ng mas magandang bahay ang pamilya ko." Napangiti si Cassandra. "Napakasimple ng pangarap mo, pero napakalalim. Hindi lahat ng tao marunong mangarap para sa iba." Habang tumatagal, unti-unti ring bumubukas si Cassandra tungkol sa kanyang buhay. "Alam mo, Elias, kahit mayaman ako, madalas akong malungkot. Bata pa lang ako, nawalan na ako ng ina. Ang ama ko, abala sa negosyo, kaya lumaki akong mag-isa. Natuto akong maging matapang, pero kapalit noon, lumayo ako sa maraming tao. Natuto akong magtago sa likod ng malamig na maskara." Tahimik lang na nakinig si Elias. "Ma'am, siguro po kaya kayo iniligtas noon para maramdaman nyo na hindi lahat ng tao aalis sa oras ng kagipitan." Mula noon, lalong naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Ngunit hindi ring iyon lingid sa mata ng ibang empleyado. May mga bulungan na nagsimula sa opisina. Tingnan mo si Elias, palaging kasama si Ma'am Cassandra. Baka naman ginagamit lang niya si Ma'am para umasenso. Nakarating iyon kay Elias. Isang araw, nilapitan niya si Cassandra. "Ma'am, baka po masyado na akong napapansin ng iba. Ayaw ko pong isipin nila na sinasamantala ko kayo." Ngunit mumiti lang si Cassandra. "Huwag mo intindihin ang sinasabi nila. Mas kilala kita kaysa sa kahit sino dito. Alam kong hindi mo ako kailanmang gagamitin." Unti-unti, sa bawat gabi ng mahahabang usapan at sa bawat araw ng pagtutulungan, may namumuong damdamin sa kanilang dalawa. Si Cassandra na kilala sa pagiging malamig at istrikto, ay natutong ngumiti ng totoo sa harap ni Elias. Si Elias naman, na sanay laging minamaliit, ay naharamdam ng halaga at respeto. Isang gabi, matapos silang magtrabaho ng overtime, nagyaya si Cassandra na kumain sa isang simpleng karinderya malapit sa opisina. "Ma'am, dito po? Sigurado kayo? Baka hindi kayo komportable?" tanong ni Elias. Numiti si Cassandra.
Elias, minsan gusto ko ring maramdaman ang simpleng buhay. Hindi lahat ng bagay kailangan nasa mamahaling lugar. Basta may kausap akong totoo, sapat na. Habang kumakain sila ng adobo at pritong isda, napansin ni Elias ang ngiti sa labi ni Cassandra. Ma'am, ngayon lang po ba kayo kumain sa ganitong lugar? Biro niya? Sa totoo lang, oo. Pero alam mo mas masarap dito. Mas ramdam ko ang saya. Siguro kasi kasama kita. Sagot ni Cassandra na ikinapula ng pisngi ni Elias. Mula sa mga simpleng usapan at pagbabahagi ng kanilang mga mundo, unti-unting lumapit ang kanilang mga puso. Hindi pa nila kayang ipahayag ng direkta ang kanilang nararamdaman. Ngunit malinaw na may koneksyon na higit pa sa boss at empleyado. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Elias, hindi niya maiwasang ngumiti. Sa kanyang puso, may kakaibang damdaming sumibol. Isang damdaming hindi niya inasahan, ngunit tila handa siyang ipaglaban anumang oras. Habang lalong napapalapit ang loob ni Cassandra kay Elias, may mga taong nagsisimula namang mainis at mainggit. Isa na ron ang matandang kasosyo ni Cassandra na si Don Ernesto, isang negosyanteng kilala sa pagiging makasarili at gahaman sa kita. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapaboran ni Cassandra ang lalaking iyon. Bulong niya sa isa sa mga board meeting. Isang probinsyanong walang alam sa negosyo, pero tila siya pa ang may boses dito. Lumaganap ang tsismis sa loob ng kumpanya. Marami ang nag-uusap-usap na baka ginagamit lang ni Elias ang kabutihang loob ni Cassandra upang umasenso. Sa pantry, madalas marinig ni Elias ang bulungan ng mga empleyado. Baka sinasadya lang niyang magpanggap na mabait. O baka may relasyon na sila ni Ma'am, kaya siya pinapaboran. Masakit iyon para kay Elias, ngunit pinili niyang manahimik. Ang tanging ginawa niya ay mas lalo pang nagsikap sa trabaho upang ipakita na karapat-dapat siya sa tiwala ni Cassandra. Ngunit hindi na kontento si Don Ernesto. Isang araw, sinadya niyang ilagay ang ilang sensitibong dokumento sa drawer ni Elias. Mga kontratang may maling datos at peking pirma. At nang mawala ang mga iyon, agad siyang gumawa ng eksena. Ninakaw ang mga papeles, sigaw niya sa harap ng mga empleyado. At alam ko kung sino ang may gawa nito. Lahat ng mata ay napatingin kay Elias. Nanlamig siya nang makita na mismong drawer niya ang binuksan at doon nakita ang mga dokumento. Hindi po akin yan, wala po akong kinalaman yan. Mariing pagtangi ni Elias. Nanginginig ang boses. Ngunit mabilis ang paninisi ng iba. Sabi na nga ba, hindi siya mapagkakatiwalaan. Ginamit lang niya si Ma'am Cassandra. Dumating si Cassandra at nakita ang kaguluhan. Ano ang nangyayari rito? Anong niya? Malamig ang boses. Si Don Ernesto ang unang sumagot. Ayan ang katotohanan, Cassandra. Ang pinapaboran mong si Elias, isang traidor. Ninakaw niya ang mga dokumento. Tahimik lang si Elias. Hawak ang bidbid at pigil ang luha. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Cassandra at kinuha ang mga dokumento. Sinuri niya ito ng mabuti at hindi nagtagal ay napansin niya ang pagkakapareho ng peke sa mga kontratang tinanggal nila kamakailan. Hindi si Elias ang gumawa nito. Mariin niyang wika. Kung magnanakaw siya, bakit niya pa kami iniligtas noon mula sa mas malaking anomalya? At kung traidor siya, bakit siya mismo ang nagbigay sa akin ng ebidensya laban sa mga tiwaling kasamahan natin? Tumahimik ang lahat. Ngunit hindi pa rin nagpatalo si Don Ernesto. Magaling siyang magtago, isa siyang manloloko. Ngunit dumating si Martin, dala ang CCTV footage mula sa opisina. Ma'am, ito po. Nakita namin na may ibang taong naglagay ng mga papeles sa drawer ni Elias kagabi. At malinaw sa video, si Don Ernesto ang gumawa rito. Nagulat ang lahat. Namutla si Don Ernesto at hindi makapagsalita. Tumayo si Cassandra at tinitigan siya ng mariin. Wala kang karapatan na sirain ang pangalan ng taong may mas malinis na puso kaysa sa inyong lahat. Simula ngayon, wala ka ng lugar sa kumpanyang ito. Lumapit siya kay Elias, hinawakan ang kanyang balikat at nagsalita sa harap ng lahat. Si Elias ay hindi traidor. Siya ang pinakamalaking dahilan
kung bakit nakatayo pa rin ang kumpanya ngayon. At sino mang magtangkang sirain siya, kailangan munang dumaan sa akin. Hindi na nakapagsalita si Elias. Unti-unting tumulo ang kanyang luha, hindi dahil sa takot o hiya, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang makapangyarihang tao na buong puso siyang ipinagtanggol. At mula sa araw na iyon, hindi na lamang siya basta probinsyanong tagapagligtas. Siya'y opisyal na kinilala bilang haligi ng tiwala at katapatan sa kumpanya. Isang pwesto na hindi kayang galawin ng kahit sinong kontrabida. Matapos mapatalsik si Don Ernesto, pansamantalang gumaan ang hangin sa kumpanya ni Cassandra. Ngunit hindi pa tapos ang mga pagsubok. Isang malaking proyekto ang nakatakdang ilunsad, ang pinakamahalagang proyekto sa kasaysayan ng kumpanya. Ito ang magdedetermina kung sila'y tuluyang aangat o babagsak. Cassandra, sabi ng isa sa mga board members, ito ang pagkakataon natin para makilala sa buong bansa. Ngunit napakalaki ng puhunan. Kung magkamali tayo, siguradong lugi ang kumpanya. Tahimik na nakikinig si Elias mula sa gilid ng conference room. Alam niyang hindi siya eksperto, ngunit ramdam niya ang bigat ng desisyon. Habang nagtatagisa ng opinyon ang mga board members, napansin ni Cassandra ang katahimikan ni Elias. Elias? Tawag niya. Ano sa tingin mo? Wala ka bang opinyon? Nagulat ang lahat. Ma'am, bakit siya ang tinatanong? Hindi naman siya eksperto. Bulong ng isa. Nag-aalangan si Elias, ngunit nagsalita rin. Ma'am, pasensya na po kung mali ang sasabihin ko. Pero naisip ko lang po, bakit hindi natin gamitin ang mga lupaing hindi pinapansin? Yung mga dating bakanteng lote na walang bumibili. Pwede natin itong gawing murang pabahay para sa mga mahihirap. Nagbulungan ang mga board members. Ano raw? Murang pabahay? Hindi kikita ang kumpanya roon. Isang malaking kalokohan yan. Sigaw ng isa. Ngunit hindi nagpatalo si Cassandra. Pakinggan niyo siya. Minsan, ang simpleng ideya ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Pinagpatuloy ni Elias ang kanyang paliwanag. Kung gagawin nating abot kaya ang presyo, mas maraming tao ang makakabili. Hindi lang mayayaman ang makikinabang, kundi pati mga ordinaryong pamilya. Mas malaki ang tiwala at pangalan na makukuha ng kumpanya. Tahimik ang lahat. Hindi sanay ang mga board members na makinig sa ideya ng isang taong walang diploma. Ngunit ramdam nila ang sinseridad ni Elias. Hindi lahat tungkol sa pera. Dagdag niya, kung magtatayo tayo ng murang pabahay, hindi lang negosyo ang ginagawa natin. Tinutulungan din natin ang mga taong walang sariling tirahan. Muling nagsalita si Cassandra. At kung magtagumpay tayo, magiging kauna-unahan tayong kumpanya na gumawa ng proyektong tunay na may malasakit. Hindi lang kita ang kikitain, kundi respeto at tiwala ng buong bayan. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, pumayag ang board na subukan ang ideya ni Elias. Nagsimula ang proyekto, isang malaking komunidad ng murang pabahay sa lupaing halos walang halaga noon. Mahirap ang proseso. Maraming hamon, mula sa kakulangan ng materyales hanggang sa mga taong kumukwestiyon sa kanilang plano. Ngunit hindi nagpatinag si Cassandra at Elias. Araw-araw silang pumupunta sa site, nakikipag-usap sa mga manggagawa at tinitiyak na maayos ang lahat. Minsan, habang pinagmamasdan nila ang konstruksyon, napabuntong hininga si Elias. Ma'am, hindi ko po akalaing pakikinggan niyo ang ideya ko. Salamat po. Ngumiti si Cassandra. Elias, kung hindi kita pinakinggan, baka hindi ko rin makita ang mas malawak na larawan. Hindi lahat ng magaling ay may diploma. Minsan ang tunay na galing ay nasa taong marunong magmahal sa kapwa. Dumating ang araw ng paglulunsad. Libo-libong tao ang dumalo, mula sa mga pamilya na unang makikinabang hanggang sa mga opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng entablado, tumayo si Cassandra at nagsalita. Ngayong araw, ipinapakita natin na ang negosyo ay hindi lang para sa kita. Ang negosyo ay dapat may malasakit. At ang proyektong ito ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa ideya ng isang taong may gininto ang puso, si Elias. Nagpalakpakan ng lahat. Nasa gilid si Elias, namimilid ang luha. Hindi niya akalaing maririnig niya ang kanyang pangalan sa ganoong klasing pagtitipon. Matapos ang talumpati, nilapitan siya ng isang matandang babae,
hawak ang kamay ng kanyang apo. Anak, salamat. Dahil sa inyo, magkakaroon na kami ng sariling bahay. Hindi na kami palipat-lipat ng inuupahan. Hindi na nakapagsalita si Elias. Ramdam niya ang init ng pasasalamat sa bawat ngiti at luha ng mga taong naroroon. At nang tuluyang maisakatuparan ang proyekto, nagtagumpay ang kumpanya. Nakilala sila bilang unang kumpanya na nagpatayo ng murang pabahay para sa mahihirap. At lalong lumakas ang pangalan ni Cassandra sa industriya. Ngunit higit sa lahat, napatunayan ni Elias na kahit ang simpleng pangarap ng isang ordinaryong tao ay maaaring magdala ng pagbabago sa buong lipunan. Sa gabing iyon, habang magkasamang nakaupo sina Cassandra at Elias sa gitna ng bagong komunidad na kanilang itinayo, nagtanong si Cassandra, "Elias, alam mo ba kung bakit ako naniniwala sa'yo?" "Bakit po, ma'am?" "Dahil hindi ka lang nangangarap para sa sarili mo. Nangangarap ka para sa lahat. At iyon ang pinakamahalagang bagay sa isang lider." Tahimik lang si Elias. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang pinakamatamis na gantimpala. Ang makitang natutupad ang kanyang pangarap, hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa napakaraming tao. Mula nang magtagumpay ang proyekto ng murang pabahay, unti-unti nang nagbago ang direksyon ng buhay ni Elias. Hindi na siya ang simpleng trabahador na minamaliit sa opisina. Ngayon, siya'y opisyal na kinikilala bilang bahagi ng pamunuan ng kumpanya ni Cassandra. Isang araw, ipinatawag siya sa boardroom. Nandoon si Cassandra at ang iba pang miyembro ng board. Nakangiti si Cassandra habang nag-abot ng dokumento. "Elias," wika niya, "opisyal ka na naming isinama bilang isa sa mga opisyal ng kumpanya. Mula ngayon, hindi ka na lang basta personal assistant. Isa ka ng partner sa pagpapalago ng ating mga proyekto." Nanlaki ang mga mata ni Elias. "Ma'am, baka naman po hindi ako karapat-dapat. Wala po akong diploma, wala akong mataas na pinag-aralan." Ngumiti si Cassandra. "Hindi lahat ng kaalaman ay nasa paaralan. Ang puso mo at ang malasakit mo, iyan ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat. Ang kumpanya ay hindi lang umiikot sa pera at diploma. Umiikot ito sa tiwala at paniniwala sa tao." Muling nagpalakpakan ang board. Si Elias, na dati pinagtatawanan, ay ngayoy kinilala ng lahat bilang haligi ng kumpanya. Sa paglipas ng mga buwan, natupad ni Elias ang isa sa kanyang pinakamalaking pangarap. Nakabili siya ng disenteng bahay malapit sa Maynila. At sa probinsya naman, naipatayo niya ang sari-sari store para sa kanyang ina. Isang araw, tumawag siya sa telepono. "Nay, kumusta na po ang tindahan?" masiglang tanong ni Elias. Narinig niya ang tinig ng kanyang ina, puno ng tuwa. "Anak, salamat sa Diyos at sayo. Hindi ko akalaing magkakaroon tayo ng sariling tindahan. Hindi na ako naglalaban ng damit ng iba. Di ko na lang ako nakatutok." Napaiyak si Elias sa tuwa. Para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang tagumpay. Ang makita ang kanyang ina na nakangiti, malayo sa hirap ng dati nilang buhay. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang mga kaibigan at kababayan sa probinsya. Tuwing bakasyon, umuuwi siya at nagdadala ng tulong. Bigas, gamit pang eskwela, at kahit kaunting pera para sa mga batang nag-aaral. "Kung dati ako ang nakikiusap na matulungan, ngayon ako naman ang tumutulong," bulong niya sa sarili. Sa kumpanya, lalong tumaas ang respeto sa kanya. Ang mga dating nangungutya, ngayon ay lumalapit at humihingi ng payo. "Elias, paano mo napapanatiling maayos ang pakikitungo sa mga tao?" tanong ng isang empleyado. Ngumiti siya. "Simple lang, pahalagahan mo sila. Hindi mo kailangan ng pera o posisyon para maging mabuti. Kailangan lang ng malasakit." Samantala, si Cassandra ay hindi rin makapaniwala sa bilis ng pagbabago. Habang pinagmamasdan niya si Elias na nakikipag-usap sa mga empleyado, napapangiti siya. Tama ang desisyon kong ipaglaban siya, bulong niya sa sarili. Dahil kung hindi, baka hindi ko makita kung gaano siya kahalaga, hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa akin. Lumipas ang panahon. Mas dumami ang mga proyekto nilang magkasama. Hindi lamang sa murang pabahay, kundi pati sa scholarship para sa mga kabataang mahihirap.
Si Elias ang laging nagbibigay ng ideya mula sa kanyang sariling karanasan. Ma'am, kung may mga bata sa probinsya na walang kakayahang bumili ng gamit sa eskwela, bakit hindi natin sila bigyan ng pagkakataon? Isang simpleng notebook lang, malaking bagay na para sa kanila. Muli, pinakinggan siya ni Cassandra at sa bawat proyekto, lalong lumalakas ang pangalan ni Elias sa industriya. Tinawag pa siya ng media bilang lalaking may ginintuang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Elias. Hindi siya nakalimot sa pinagmulan. Madalas pa rin siyang kumakain sa mga simpleng karinderya, nakikipagkwentuhan sa mga janitor at utility staff. Kuya Elias, bakit dito ka pa rin kumakain? Pwede ka namang sa mamahaling restaurant, biro ng isa. Ngumiti siya. Hindi ko kailangan ng mamahaling pagkain para maging masaya. Dito ako nagsimula at dito ako laging babalik. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi pera o posisyon ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang magbigay ng pag-asa at tulong sa iba. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapatunayan na ang kanyang buhay na dati puno ng kahirapan ay nagbago dahil sa isang simpleng desisyon, ang magpakitang malasakit sa isang sugatang babae sa kalsada. Isang desisyon na nagbukas ng pintuan hindi lang para sa kanya, kundi para sa mas maraming taong umaasa sa pagbabago. Si Elias, ang dating minamaliit, ay ngayon iginagalang na. Ngunit higit pa sa lahat, siya'y naging simbolo ng pag-asa. Isang patunay na kahit ang pinakamahirap na tao, basta't may busilak na puso, ay kayang baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran at ng buhay ng iba. Lumipas ang ilang taon mula nang makilala ni Elias si Cassandra sa kalsadang puno ng dugo at takot. Sa mga taon na iyon, napakaraming nagbago. Hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi maging sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Nasa entablado ngayon si Elias, nakasuot ng maayos na suit habang nakaharap sa libu-libong tao. Sa kanyang likod, nakatayo si Cassandra, nakangiti at punong-puno ng pagmamalaki. Ang okasyon ay ang paglulunsad ng kanilang foundation para sa mga batang mahihirap na gustong makapag-aral. Mga kababayan, panimula ni Elias, nanginginig pa rin ang boses kahit sanay na siyang magsalita sa harap ng tao. Hindi ko inakalang aabot ako sa ganitong punto ng buhay ko. Noon, janitor lang ako. Nilalait, minamaliit at walang tingin ng halaga. Ngunit isang araw, may pagkakataon akong tumulong sa isang sugatang babae sa kalsada. At doon nagsimula ang lahat ng pagbabago. Nagpalakpakan ang mga tao, hindi lang dahil sa kanyang salita, kundi dahil ramdam nila ang katapatan at kabutihan sa kanyang puso. Pagkatapos ng programa, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na may luha sa mata. Kuya Elias, salamat po. Dahil sa foundation ninyo, makakapag-aral na po ako. Hindi na ako kailangang tumigil sa pag-aaral para lang magtrabaho sa palengke. Yumuko si Elias at hinaplos ang ulo ng bata. Anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo, balang araw, ikaw naman ang tutulong sa iba. Habang pinagmamasdan siya ni Cassandra, hindi niya maiwasang mapaluha. Ang lalaking dati pinagtatawanan at halos tanggalin sa trabaho, na yun ay kinikilala bilang huwaran ng kabutihan. Ngunit hindi lang tagumpay sa trabaho at advokasya ang natagpuan ni Elias. Ang kanyang relasyon kay Cassandra ay mas lalong tumibay. Hindi na lang sila basta boss at empleyado o magkasosyo sa negosyo. Unti-unti, lumalim ang kanilang pagmamahalan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, naglakad silang dalawa sa bagong komunidad ng murang pabahay na kanilang tinayo. Tahimik lang silang magkahawak ng kamay habang pinagmamasdan ang mga pamilyang masayang nagdiriwang sa kanilang bagong bahay. Elias, mahinahong sabi ni Cassandra, hindi ko alam kung ano ang buhay ko ngayon kung hindi kita nakilala. Baka nanatili akong malamig, puro negosyo lang ang iniisip. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng buhay ay ang magmahal at tumulong sa kapwa. Napatingin si Elias sa kanya, bakas ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ma'am, Cassandra, ako po dapat ang magpasalamat. Kung hindi niyo ako pinaniwalaan, baka hanggang ngayon janitor pa rin ako.
Inuruan niyo akong maniwala sa sarili ko. Nagkatitigan sila at sa sandaling iyon, hindi na nila itinago ang damdamin. Sa ilalim ng ilaw ng poste, hinalikan ni Cassandra si Elias, isang tanda ng pagmamahal na matagal nang namuo sa kanilang puso. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. Nagsama nila ang kanilang mga lakas, ang karunungan at yaman ni Cassandra at ang puso at malasakit ni Elias. Magkasama silang nagpatayo ng mas marami pang proyekto, paaralan sa probinsya, libreng klinika para sa mahihirap at mga programa para sa kabataan. Hindi nagtagal, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng pamilya ni Elias at ilang malalapit na kaibigan ni Cassandra. Walang engrandeng kasuotan, walang magarbong bulaklak, ngunit puno ng pagmamahalan at tunay na kaligayahan. Sa kanilang kasal, nagbigay ng mensahe ang ina ni Elias. Anak, simula pa lang, alam kong may mabuti kang puso. Ngayon, nakikita kong hindi lang sarili mo ang binago mo, kundi pati ang buhay ng napakaraming tao, ipinagmamalaki kita. Habang lumilipas ang mga taon, hindi nakalimutan ni Elias ang kanyang pinagmulan. Kahit isa na siyang kilalang tao, madalas pa rin siyang bumabalik sa kanilang probinsya. Kumakain sa karinderyang dati pinagtatawanan siya at nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan sa baryo. Kuya Elias, ibahan na yon ah. Mayaman ka na. Biro ng isa sa kanyang mga kababata. Ngumiti siya. Hindi ako nagbago. Kung ano man ang meron ako ngayon, para rin sa inyo. Hindi ko makakalimutang dito ako nagsimula. At tuwing naiisip niya ang lahat ng pinagdaanan, bumabalik sa kanya ang araw ng insidente, ang desisyong buhatin ang isang sugatang babae sa kalsada. Kahit kapalit nito ay ang kanyang trabaho. Kung hindi ko siya tinulungan noon, bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa malayo. Wala ako rito ngayon. Isang simpleng kabutihan pala ang susi para mabago ang buong kapalaran. Sa huli, naging alamat ang kanilang kwento. Hindi lang sa mundo ng negosyo, kundi sa puso ng bawat taong nakarinig. Napatunayan ni Elias at Cassandra na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay kayang magbunga ng pag-ibig, pag-asa, at pagbabago para sa lahat. At iyon ang kanilang matinong wakas, isang kwento ng mahirap na lalaki at isang sugatang babae na pinagtagpo ng pagkakataon at magkasamang bumuo ng bagong kinabukasan para sa kanilang sarili at sa mundo.